Panoorin ang 4 na tips na ibibigay ko sa inyo kung paano mabilis maaaprubahan ang inyong research questionnaire. At sigurado ako yung pang-4 ay magagamit ninyo pagdating ng inyong thesis journey. Magandang araw sa inyo lahat. Ako muli, si Kuya Doc Ads. At sa video ito pag-uusapan natin yung 4 na tips na ibibigay ko sa inyo kung paano kayo maaaprubahan agad sa inyong research questionnaire. Pero kung bago pa lang kayo sa ating channel, huwag kalilimutan mag-subscribe at panoorin yung ating mga previous videos. Huwag niyo na rin kalilimutang i-like at i-share sa inyong mga friends. So, let's get started! So, sa previous video natin, pinag-usapan natin kung paano kayo papasa sa inyong proposal defense ng walang kahirap-hirap. So, comment naman sa baba kung nakatapos na kayo ng inyong proposal defense. And normally, after ng proposal defense, ang kasunod na ginagawa ng mga researcher ay yung kanilang instrument or yung validation ng kanilang instrument. So sa video ito pag-uusapan natin kung paano kayo makakapagpa-validate sa inyong internal and external panel experts ng walang kahirap-hirap at very smooth yung magiging approval ng inyong research instrument or research questionnaires. Tip number 1 ko sa inyo, dapat ayos ang inyong statement of the problem o yung tinatawag na research questions o yung SOP. Yan. Yung SOP o yung statement of the problem, doon inilalagay yung mga tanong na sasagutin ng inyong study. At nakabata yun doon sa tinatawag na problema na gusto kong i-address o yung issue na gusto kong i-address ng inyong research study. Dapat yung ating research questionnaire ay nagja-jive dun sa ating statement of the problem. At sa statement of the problem natin, kapag ang inyong study ay quantitative, normally meron niyang tanong tungkol doon sa descriptive part ng inyong SOP and yung inferential part. Pag sinabing descriptive part ng statement of the problem or research questions, nandun yung mga tanong kung saan sasagutin siya directly noong instrument na gagamitin ninyo. Halimbawa dito, kung kinakailangan nyo ba yung profile ng inyong respondents, kung kailangan nyo ba noong mga constructs na nandun sa inyong independent and dependent variables. So makikita yung mga yon dapat doon sa inyong descriptive questions or descriptive statement of the problem. Sa kabilang banda, yung sinasabing inferential statement of the problem, dito na papasok yung mga tinatawag na hypothesis of the study. Dito na papasok yung claim ng researcher kung ano ba yung inaasahan niya o yung gusto niyang i-check na relationship or difference or effect doon sa kanyang ginagawang study. So mahalaga na dapat bago kayo gumawa ng inyong questionnaire o ng instrument ng inyong study, ayos na ayos or pulido yung tinatawag natin na statement of the problem. Kailangan din alam natin yung mga variables of our study. Kasi yung mga variable, yung independent, yung dependent, yung moderating, yung intervening, o minsan may mga mediating na binabanggit kapag ang inyong study ay modeling. Dapat klaro yun lahat kasi kung kailangan nyo ng constructs at kailangan nyo ng mga indicators dun sa inyong constructs, dapat yun ay nakalahad ng maayos sa inyong research questionnaire. Kung ang inyong study naman ay nangangailangan ng examination, kung ang inyong study naman ay nangangailangan ng competency, gagawa kayo ng examination, so ang tip ko sa inyo, dapat gumawa kayo ng table of specifications, yung TOS na tinatawag. So, meron kasing proseso ang paggawa ng examination at isa sa mga kailangan natin yung TOS. Kasi kakailanganin natin doon yung bilang ng oras, bilang ng items, sa kada variable na ating ilalagay sa ating study. I-check din natin mabuti kung meron tayong basis ng mga literature doon sa ating mga indicator. So kung halimbawa tayo ay nangangailangan ng mga latent variable, yung mga constructs na gagamitin natin sa ating study, sa ating research instrument, mahalaga na may pinagbabatayan tayo ng mga literature, yung mga aral natin. Kasi pag tinanong tayo sa defense, pag tinanong tayo ng panel sa pagpapavalidate, kung saan natin nakuha or saan galing or saan nakabata yung mga statement na nilagay natin sa questionnaire natin, dapat meron tayong tugon na ito ay mga nakabatay sa RRL bukod doon sa ating mga naiisip na ilagay.
Kung ang study nyo naman ay qualitative in nature at kayo ay merong interview na gagawin, halimbawa, dapat meron na kayong interview protocol. Napakahalaga ng interview protocol sa pagpapa-evaluate ng inyong instrument. Kung meron naman kayong performance tasks na ipagagawa sa inyong mga magiging respondent, dapat meron kayong maliwanag na rubric na naka-ready para mamarkahan yung mga tasks na gusto nyo ipagawa doon sa inyong mga respondents. Tip number 2. Dapat sinunod nyong mabuti yung recommendation ng panel noong nag-proposal defense. At para mas maging maayos at mabilis yung pag-approve ng inyong questionnaire, dapat gumawa kayo ng compliance matrix. Ano yung compliance matrix? Yung compliance matrix, nagamit ko to nung ako ay nag-dissertation. Yung compliance matrix na ginawa ko, nandito yung comment ng panel, nandito yung aking action taken, and then ano yung page number or kung saan makikita yung revision do sa aking manuscript. Kasi bago kasi aprubahan o bago tingnan yung inyong instrument, siguradong hahanapin muna ng panel yung kanilang mga recommendation noong nakalipas na proposal defense bago i-validate yung instrument na pina-checkan nyo sa kanila. Based on experience kasi, yung pagkakaroon ng compliance matrix, pag naggawa kayo nun, hindi na mahihirapan yung panel na balikan yung mga comment nila dati. At least sila ay nabibigyan nyo ng tulong din para mabilis nilang ma-checkan at ma-evaluate yung inyong study. Tip number 3 at napaka-importante nito. Huwag kalilimutang magpa-check sa advisor. Lahat ng steps ng inyong research instrumentation or even ng inyong research journey dapat alam ng advisor. Kasi pag meron kayong suliranin, may problema sa inyong construction ng inyong questionnaire, ang research advisor bibigyan kayo ng napakagandang suggestion. At dapat yung advisor muna ang una niyong mapapapayag na okay na yung inyong questionnaire. Kasi pag umokay na sa advisor, ang kasunod nun ay ipapacheck nyo na sa inyong other panel members. So, tip number 3, huwag kalilimutan magpa-check lagi sa advisor. Tip number 4, do simultaneous submission to other panel members. Kuya Doc Ads, paano yun? Once na yung inyong instrument ay na-check na ng inyong advisor, kasi meron yung tinatawag Certificate of Content Validation. So, kapag napirmahan na yun ng advisor ninyo, ang magiging suggestion ko sa inyo sa tip number 4 ay mag-print na kayo ng inyong instrument depende sa bilang ng inyong panel members. Kasi, kung ang gagawin ninyong pagsasubmit sa kanila ay one at a time, meaning sequential yung mangyayari, matatagalan kayo sa pagpapavalidate. Kung meron kayo hinahabol na oras, so ang tendency nun, tapos na yung time frame ninyo o lampas na kayo sa time frame ninyo, hindi pa tapos yung validation ng inyong instrument. So kung kaya nyo naman na sabay-sabay ibigay yung submission sa mga panel ninyo, do it. Makakatulong yun ng malaki to save time, to save energy, and hindi naman yan pipirmahan ng ating mga panel experts kung hindi natin nasasatisfy yung kanilang mga recommendation and suggestion. So, tip number 4, once na okay na sa inyong advisor yung inyong instrument, i-print or i-submit simultaneously sa other panel members para ma-secure ng mabilis ang kanilang mga signature. And after that, pwede na kayo mag-consult sa inyong external evaluators, pa-evaluate sa external panel ninyo, and magiging ready na kayo sa pilot testing ng inyong instrument. So, yun yung 4 na tips na ibibigay ko sa inyo kung paano mabilis maaprubahan ang inyong research questionnaire. Kung meron kayong mga requested video, just type your requested video on the comment section below at huwag kalilimutang i-like and i-share ang ating video. So, muli, ako si Kuya Doc Ads. Maraming salamat!